nagmamayagpag ang Led Zeppelin at napakaraming banda noong 70s, ay naglipa na din noon ang napakaraming solo artist na soft rock naman ang tugtugan. Nakakalungkot nga lang na marami sa kanila ang nabao na lang sa limot, na tanging mga musika na lang nila ang nakilala at nanatili sa alaala ng mga taong maswerteng kinagisnan ang kasikatan ng kanilang kanta. Mga kantang nakapagbigay ng marka at naging malaking bahagi ng buhay ng iba. Isa na dyan ang Lobo, na tulad ko ay siguradong marami din ang nag-akalang isa itong banda, pero ang totoo ay isang solo music artist pala. At kapag sinabi mong Lobo, ay siguradong isang kanta ang nakakabit na sa pangalang ito, ang paboritong kantahin ng maraming tatay, lolo at tito, ang How Can I Tell Her. Suking-suki ang kantang ito, lalo na noong araw na babagong uso ang mga videoke, yung tipong katatapos lang kantahin ng isa ay kakantahin na naman ng iba. Ganun pa man ay hindi na nakapagtataka mga idol na maraming misis ang sa kantang ito ay naririndi, dahil ang totoo ay doon nababagay ang lyrics ng kantang ito sa mga lugar na may ilaw na patay sindi. Oo mga idol, isa itong awitin ng isang lalaki na may karelasyon na pero lumalandi pa sa iba. Pero alam nyo ba mga idol na hindi talaga ito ang pinakasikat na kanta ni Lobo sa US. Mas nakilala ito sa mga kantang Me and You and the Dog Named Boo, I'd Love You to Want Me, at Don't Expect Me to Be Your Friend. Halika at ating alamin ang kanyang istorya. Gaanong katotoo na kakaunti lang ang nakakakilala sa kanya sa US at itinuturing pa ng marami na basura ang kanyang musika. Paano siyang napadpad sa Asya? At sino nga ba si Lobo? Talakayin nating lahat yan pagkatapos ng ating intro. Maraming salamat mga idol. Welcome to Pilat PH. Pinanganak si Lobo sa Tallahassee, Florida noong July 31, 1943. Roland Kent Lavoy ang tunay niyang pangalan, at lumaki ito ng kasama ang ina at 6 na kapatid sa Winter Haven, Florida. Hindi nito nakilala ang kanyang ama mga idol. Ang tanging alam niya lang ay isa itong gitarista ng isang malaking banda, at sa buong pamilya na kasama niya ay kapatid lang niyang si Roger ang mayroong hilig sa musika. Kaya ang unang pangarap ng batang si Roland ay maging isang veterinarian, pero isang batang nakita lang niya sa labas ng bahay ang nagpakilala sa kanya sa paggamit ng gitara. Mula noon ay napahilig na ito sa pagtugtog, kaya noong 18 taong gulang na ito ay naging sapat na ang kanyang kakayahan sa gitara para maging parte ng isang banda. Noong 1961 ay naging miyembro ito ng bandang The Rumors, pero umalis din ito noong kinailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pumasok si Roland sa University of Florida at doon ay muling naging parte ito ng ibang banda bilang bokalista at gitarista. Nakasama niya dito sina Bill Denman sa bass, Rick Emmert sa drums at Bill Ellington bilang pangalawang gitarista. Tinawag nila ang kanilang banda bilang The Sugar Beats, at dito na nga nakilala ni Roland ang producer na si Phil Gernhard na makakatulong niya sa hinaharap bilang solo artist. Samantala ay nagkaroon naman ng kasikatan sa kanilang lugar sa Florida ang bandang ito, lalong-lalo na nga sa mga college campus. Pero agad din namang natapos ang lahat at nagkahiwa-hiwalay ang banda dahil na-draft ang iba sa mga ito bilang mga reserve sa army. Makalipas ang ilang taon ay naging bahaging muli si Roland ng iba't ibang banda sa Florida, katulad noong 1966 na naging miyembro ito ng bandang US Mail na kalaunan ay nag-release ng isang single sa ilalim ng pangalang The Uglies. Tapos noong 1967 hanggang 1970 ay naging gitarista naman ito ng bandang Me and the Other Guys. Pero habang nasa bandang ito mga idol, noong 1969 ay muli silang nagkita ng dati nilang producer na si Phil Gernhard at nagsimula silang gumawa ng solo projects ni Roland. Nakapirma ito sa Lowry Records at na-release ang mga singles na Happy Days in New York City at My Friend Is Here. Nasundan ito ng kantang nagdala sa kanya sa limelight, ang Me and You and the Dog Named Boo.
na nagawang bumenta ng 20 million copies sa buong mundo. Kaya dito na sila nagsimula na bumuo ng isang album at ginamit na din dito ni Roland ang kanyang alias na Lobo. Wala umanong malalim na kwento sa likod ng pangalang ito. Ito ay Wolf na ginamit lang niya ang Spanish language. Noong April 1971 ay nai-release ang debut album nito na Introducing Lobo at noong October 1972 naman ang kanyang pangalawang studio album na Of a Simple Man, kung saan kabilang ang mga singles na A Simple Man, I'd Love You to Want Me at Don't Expect Me to Be Your Friend. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, ay isinulat nga ni Lobo ang I'd Like You to Want Me na para sana sa rock band na The Hollies, pero tinanggihan ito ng naturang banda unless umano napapayag si Lobo na i-edit ng The Hollies ang kalahati ng lyrics nito. Pinagkatapusan mga idol ay ginamit na lang ito ni Lobo para sa sarili at ito nga mga idol ang naging pinakasikat at pinakasuccessful niyang kanta. Nagbigay ito sa kanya ng The German Golden Lion of Luxembourg Award na nirank pa si Lobo bilang Top Artist of the Year noong 1974. Noong 1973 ay na-release naman ni Lobo ang kanyang pangatlong studio album na Calumet, kung saan naman ay napapaloob ang awiting How Can I Tell Her. Nasundan ito ng pang-apat na album na Just a Singer noong 1974 na katulad nga ng pangalan ay ito na ang pinakaunang album ni Lobo na hindi siya ang sumulat ng mga kanta at karamihan pa dito ay cover songs. Noong 1975 ay nai-release naman ang panglimang album na A Cowboy Afraid of Horses, kung saan kabilang ang mga singles na Would I Still Have You at Don't Tell Me Goodnight. At sa parehas na taon ay nakapaglabas pa ito ng compilation na album na Best of Lobo na naging pinakahuli niyang album sa kanyang record label, dahil noong 1976 ang pang-anim na album na Come With Me ay inirelease lang ni Lobo sa Europe dahil hindi na ito masaya sa hindi pagkakaroon ng pag-angat ng kanyang karera sa US. Noong 1977 ay pumirma si Lobo sa Carb Records, pero matapos nitong makapag-release ng dalawang singles dito ay ipinasa ng Carb Records si Lobo sa MCA Records at dito niya na i-release ang pang-pito at self-titled album na Lobo noong taon ng 1979, kung saan namang kabilang ang mga singles na Where Were You When I Was Falling in Love at Holding On for Dear Love, pero bigo na itong makapasok sa kahit anong music charts. At dito nga mga idol ay ipinasa muli ng Carb Records si Lobo sa ibang record company na sa pagkakataon na yon ay sa Elektra Records naman noong 1980 at nakapag-release muli siya dito ng dalawang singles na nilangaw lang din naman ang benta. Nakaramdam na dito si Lobo ng stress at pagod at hindi rin ito masaya sa pagkakaproduce ng record company sa kanyang mga kanta, kaya pinagkatapusan mga idol ay nakiusap na lang ito sa kanyang record label na putulin na lang ang kanyang kontrata. Nagtayo na lang ito ng kanyang sariling record label na Lobo Records noong 1981 at humawak na lang ng mga bago at ilang country music artist. Nagre-record pa rin ito paminsan-minsan ng sariling mga awitin, pero madalas ay nagpo-produce na lang ito ng awitin ng ibang artist. Noong 1985 ay pinalitan ni Lobo ang pangalan ng kanyang kumpanya at ginawang Evergreen Records, pero matapos mai-release ang kanyang single na Paint the Town Blue ay nagpa siya nang magpahinga si Lobo sa musika. Wala na din kasing patunguhan mga idol ang kanyang karera. Halos nabaon na siya sa limot sa US at sa Europa, pero sa mga panahon na handang-handa na siyang magretiro ay nagulat ito noong biglang sumabog ang kanyang kasikatan sa Asia. Sumikat ang ilan niyang kanta sa Pilipinas, lalo na nga ang mga awiting How Can I Tell Her at I'd Love You to Want Me, pero mas matindi ang kasikatan ni Lobo sa Taiwan at Singapore, kaya napilitan siya magtungo sa Taiwan noong 1989 at makalipas nga ang 10 taon ay muli siyang nag
nag-release ng album na Am I Going Crazy? Sa ilalim ito ng record label na UFOWEA Records. Pumirma din ito ng multi-album deal contract sa Pony Canyon Records na isang record company sa Singapore, at na-release niya naman dito ang kanyang album na Asian Moon noong 1994. Nasundan na ito mga idol ng malawakang tour sa iba't ibang parte ng Asia, at nakapag-release pa ito ng 5 pang studio albums. Ang Sometimes noong 1996, You Must Remember This noong 1997, Out of Time noong 2008, Propinquity noong 2010, at That Shows You What I Know noon lang 2022. Semi-retired na sa musika si Lobo na ngayon ay nasa 79 na taong gulang na, at masaya itong naninirahan sa Florida kasama ang asawang si Susie at ang kanyang buong pamilya. Ayon pa kay Lobo mga idol, hindi umano siya kilala gaano ng mga tao, at marami din ang hindi nakakaalam ng kanyang itsura. Marami pa rin umano ang nag-aakalang isang banda ang Lobo, at inamin din ito na kahit masaya at nakakataba ng puso ang natatanggap niyang mga mensahe mula sa tagahanga, hindi rin ito maiwasan na hindi makatanggap ng mga negatibong opinyon ng iba na itinuturing pa nga ng marami na basura umano ang kanyang musika. Pero sinigurado naman ito na naging masaya naman siya sa nangyari sa kanyang karera. Nagkataon umano na nasa tamang lugar siya at nasa tamang pagkakataon, kaya nakamit niya ang sobrang kasikatan sa Asia. Itinuturing man ng marami na nasa listahan ng mga worst songs ang kanyang mga awitin, para naman kay Lobo, ang mga awitin namang ito ang dahilan kaya naranasan niya ang napakaraming magandang bagay sa kanyang buhay. At dahil din sa mga kantang ito ay naibigay niya sa kanyang pamilya ang magandang buhay. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon ito ng 14 na studio albums, 13 compilation albums at 34 na singles. Hindi man naging ganun kaningning ang karera ni Lobo mga idol, hindi naman may aalis o mabubura pa ng mga taong ayaw sa kanya ang katotohanan na minsan ay napasok din nito ng maraming beses ang ibabaw ng music charts sa US, at ang kanyang mga awitin na How Can I Tell Her at I'd Love You to Want Me ay kasama na sa mga timeless na mga awitin na madalas pa rin nating naririnig sa paligid hanggang sa ngayon. Ano ang masasabi nyo kay Lobo mga idol? Pag-usapan natin yan sa comment section. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.